Na nga po, talagang ngal-ngal na ang mga DDS dito po sa pinakawalan na katotohanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Real talk talaga to at talagang ito po ang tingin ko makakapagpagising sa natutulog na mga utak ng mga DDS dahil po napakatindi ng pagkakasuplak ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa mga katiwalian na ginawa ni Digong. Eto maliwanag dito, sasabihin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Digong po ang siyang nagpasimuno at naglabas noon ng korupsyon. Bakit walang ginawa? Ba't walang ginawa? Ito. And at the time, the President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Yun. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So that I didn't find any accountability with anybody. Maliwanag yan. Walang ginawang accountability si Digong noong siya ang presidente at nakaalam siya ng korupsyon. Wala po siyang ginawa. Bagkus, pinagpatuloy lang ng mga kurakot ang kanilang gawain. Bakit? Walang ginawa si Digong. I guess that was left up to me to do. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018, already the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. Yon. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, the President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. This is I think, you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko na mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever, na meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno. One follow-up, please. Yeah. Okay. What do you plan to do moving forward, Mr. President? Wala nang wala na ibang tawag doon, kickback yun. 'Di ba? At alam natin at talagang nakita naman natin 'yan noong panahon ni Digong. Ano ba sabi ni Sara Duterte? Hindi pa sila nananalo ni PBBM,
hindi pa daw nakakarating ng Malacanang ang ating Pangulong Bongbong Marcos, alam na daw niya yung tungkol dyan sa mga mali-maleta na yan. O bakit kay PBBM isisisi ang mali-maleta na yan? Now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster. My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik po nila sa inyo ito from critics. Yeah. I don't, kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Tama. I'm the one who exposed all of this. And I'm the one I'm the only one that has started to do anything of this. Yun. Bakit? Ang mga naramba na Pangulo, may nakita kayong ginawang gano'n? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang investigation na ginawa? Wala. Akin lang. Tapos sasabihin, ako daw may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So, Is it as a selective justice? I'm so, Kita nyo ang ating Pangulo, Ito po walang halong galit. Hindi po marubdob ang emosyon sa kanyang pagsasalita. Simpleng-simple lang, chill na chill lang ang kanyang paliwanag. Kung racket ko yan, bakit ko sisirain ang aking racket? Kung meron siyang napakinabangan diyan, bakit niya sasabihin sa kanyang SONA na merong korupsyon sa DPWH, sa mga flood control projects, at sa mga proyekto ng DPWH? Bakit niya sasabihin sa mga Pilipino? Yang may racket na yan. Kung kay PBBM nga yan at meron talaga siyang kasalanan diyan o meron talaga siyang ginawa diyan na pagnanakaw, di ba kung isisiwalat niya sa mga Pilipino, kapag inimbestigahan na yan, sa kanya ang punta. Yung tamang pag-iimbestiga sa kanya pupunta. Pero maliwanag na maliwanag, kahit doon sa Blue Ribbon Committee hearing, nitong si Marcubeta, sa Blue Ribbon Committee hearing ni Ping Lacson, saan lagi papunta ang investigasyon? Papunta sa termino ni Digong. Kahit yung mga proyekto doon sa Davao, kapag inimbestigahan ng mga flood control projects, mga substandard, mga ghost projects, mga hindi maayos na proyekto, kapag inimbestigahan, saan papunta? Sa termino ni Digong. Kaya nga po, hindi na po katakataka. Kada po may bagyo, kada po may malakas na ulan, bumabaha sa ating bayan, kahit na napakaraming flood control na nagawa. Kasi yun pala ang sikreto nitong mga magnanakaw na to. Tatawagin lang, flood control projects, magbubungkal-bungkal, magpapakita na merong ginagawa. Pero yun pala, ampaw. Kahit tawakan mo lang ng kamay, nakita niyo yung pinuntahan ni PBBM doon sa may amin, sa Bulacan, sa Kalumpit. Hinawakan niya lang ng kamay, ginanon lang yung semento. Gilid ng ilog yun, Natatanggal ng kamay, kayang sirain ng kamay. Tapos yung bakal, naku po, napakaikli. Tapos ang nipis-nipis. Ganyan po tayo tinarantado ng DPWH nung panahon ni Digong. Kaya nga sabi ng ating Pangulo, kung ako yun, kung akin yung proyekto na yun, bakit ko isisiwalat? Kung akin yung kurakot na yan, bakit ko sisiwalat yan? Katulad niyan, kahit anong gawing investigasyon, wala talagang ibang patutunguhan kung hindi papunta kay Digong. Kaya inaagaw
ni Marcoleta at nitong si Alan Peter Cayetano ang Blue Ribbon Committee at ang Senado. Ang gusto nila, sila ang mamuno doon sa Senado para nga naman mailigaw nila ang investigasyon. Ano ba sabi ni Sara Diskaya? Kailan sila nagsimula na magtrabaho sa DPWH? Kailan sila gumawa ng mga proyekto? 2016. At sila ang number 1 contractor ni Digong. Sila ang number 1. Kaya paano mangyayari na etong si PBBM ang mastermind sa flood control projects scandal kung ang mga proyekto na substandard ghost project nandoon sa termino ni Digong. Kaya napakalaking katarantaduhan talaga itong mga pinagagagawa nila Marcolete. Saka nitong si Cayetano. Napakalaking katarantaduhan. Saka ba naman nakakita na ang flood control projects, lahat ng mga substandard na flood control projects nagsimula panahon ni Digong. Tapos ang mastermind, si PBBM. Si PBBM, private citizen siya noong nakaupo si Digong. Wala siyang pwesto sa gobyerno. Wala siyang pwesto sa kahit anong posisyon. Tapos ang mangyayari, mastermind si PBBM. Napakalaking katarantaduhan yan. Sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung nakakasuhan, yung mga iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. We will follow the evidence. We will continue to do that. Diyan sa ICI, di ba, napatunayan na. Si Bong Revilla nakakulong na. Si Jinggoy nakakulong na. Meron talagang mga partisipasyon sa pagnanakaw ng kaban ng bayan to. Itong mga senador na ito. At wag nyo pong kakalimutan, kaalyado yan ni PBBM. Yang dalawa na yan Isang dating senador at ngayon ay senador. Nung 2025 election, si Bong Revilla, kasama pa yan sa alyansa ng Bagong Pilipino o alyansa ng Bagong Pilipinas ni PBBM. Kasama yan dyan. Kaalyansa niya yan. Pero, ngayon nakakulong. Si Jinggoy, 2022 election. Kasama yan sa Bagong Pilipinas. Sa Uniteam. Kasama yan. Diba? Kaya nga po, ang ating Pangulo, wala siyang pakialam nung inilabas niya ang issue ng korupsyon sa kanyang gobyerno. Kaya may matamaang kaibigan, kaalyado, kamag-anak, kakampi, wala siyang pake. Ang importante, mapanagot sa ginawang korupsyon. At yun nga po ang nangyayari ngayon. At yun na nakikita natin talaga na ginagawa nila. Kaya palakpakan natin si PBBM. Bakit? Si PBBM po napakatapang talaga. Chill lang siya. Hindi siya nagpapakita ng emosyon, hindi siya nagpapakita ng galit, hindi siya nagpapakita ng panibugho o pagkainis. Pero talagang tatamaan ka kapag nagsalita. Maliwanag na maliwanag, straightforward. Kung racket ko yan, bakit ko pipigilan yan? Ito kapag hindi pa natauhan ng mga bobong DDS dito sa sinabi ni PBBM, wala na talaga. Wala na pong pag-asa mga utak nyo. Wala nang pag-asa mga mga pag-iisip nyo. Talaga pong na kayo, nadali na kayo ng Digong Duterte virus. Walang gamot dyan. Walang vaccine yan.
Dahil nagpaniwala kayo sa mga katarantaduhan nitong mga kampo ni Digong. Maliwanag na maliwanag, ang korupsyon, ang flood control projects, nagsimula panahon ni Digong. Kaya walang pananagutan dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang kasalanan dyan si PBBM. Kaya, nako, pasensya na po sa mga DDS. Alam ko po, mga mag-iiyakan kayo ngayon. Alam ko na medyo na-hurt kayo. Alam ko naman, syempre, tao din naman kayo kapag kayo nasosoplak, di ba, ng ganyan, lalo na at si PBBM pa ang nagsalita. Alam ko na masasaktan kayo kasi real talk talaga yan. Talagang tatamaan kayo dyan. Pero, that's the truth. Truth hurts. Di ba? Nasaktan kayo kasi truth hurts. Kung racket ni PBBM yan, bakit nga naman niya i-expose? Hindi siya nakanakaw. Diba? Kaya pasensya na po sa mga DDS kung nagmukha po kayo mga tanga, kung nagmukha po kayo mga tukmol dahil po sa sinabi na ito ni PBBM, deserve nyo po yan. Mga engot kasi kayo Nagpapaniwala kayo. Sa katulad ni Cayetano, katulad ni Marco Beta, katulad ni Mike Deperencia. Sa lahat ng mga DDS vlogger, nagpapaniwala kayo na si PBBM may kasalanan o merong o sangkot siya sa korupsyon. Kahit wala naman siyang ginagawang korupsyon. Pasensya na po kayo. Ang Pangulo po, hindi po yan santo. Hindi po siya magtitiis. Lahat po ng mga pambabatikos, pagmumura, pagsasalita ng hindi maganda ay may hangganan. Kaya kung yan po ay natanggap ninyo ang ganyang mga masasakit na salita galing kay PBBM, pasensya na po kayo. Engot po kasi talaga kayo Kayo po'y mga pinanganak para maging engot. Kayo po'y mga pinanganak para kayo ay mapaniwala ng mga fake news peddler. Wala po kayong mga utak. Hindi nyo kayang arukin ng inyong utak yung mga ganitong salita ng Pangulo. Kaya po, pasensya na po kayo. Mga DDS. Magano ulit kayo? Banat ulit kayo? Gawa ulit kayo ng mga paninira kay PBBM. Gawa ulit kayo ng mga katarantaduhan laban kay PBBM. At sa mga darating na panahon, soplakin niya ulit kayo. Soplakin ulit kayo ni PBBM. Hindi pwedeng hindi kayo soplakin yan. Alangan namang kayo lang ang may karapatang magsalita ng hindi maganda sa kanya. Sosoplakin at sosoplakin kayo niyan. Kaya DDS, iyak kayo mga DDS. Nagustuhan mo ang vlog ko na to? Mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.